Mga kapatid, pansinin naman natin yung aral ng ating Panginoon. Doon sa Marcos, chapter 10, verse 17. Nang paalis na si Jesus, ay isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti. Wala nang iba. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos." Nakita natin kung paano itong lalaki na ito na nagdi-desire. Kaya tinanong niya ang ating Panginoon kung paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin ng mga madalas katanungan ng maraming tao. Paano nga ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya sinagot siya ni Jesus. Sabi niya, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba." At ang tanong niya ay sinagutin ng ating Panginoon. Sabi niya, "Alam mo ang sinasabi ng kautusan." At sinabi niya na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong ama at ina. Malamang natuwa ang lalaki nang sasagot ng ating Panginoon na yun. Kasi ang sagot niya sa ating Panginoon eh, "Guro, sinusunod ko na yan. Lahat ng yan. Mula pagkabata." At sa verse 21, nakakatuwa ang ating Panginoon dahil tiningnan siya ng ating Panginoon ng may pagmamahal at saka sinabing meron pang kulang. So, doon sa lahat ng kabutihan niya at mula pagkabata niya, ginagawa niya na pala itong lahat ng ito, lahat ng nakasulat sa kasulatan,
Pero may kulang pa. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Hindi ba kaya't ang sinasabi ng ating Panginoon kahit ang ating mga mabubuting gawa ay hindi mabuti? Kulang ang ating kabutihan dahil ang sabi ng Panginoon, isa lang ang mabuti. Diyos lang, wala nang iba. At ano yung kakulangan ng tao na ito na sinasabi niyang lahat ng kautusan sa kasulatan mula pang bata siya ay nagagawa na niya? Alam ng Diyos yun, ng ating Panginoon. Kaya nga, tinitingnan siya ng ating Panginoon na may pagmamahal. Nakikita niya sa puso niya kung ano ang ginudyos ng tao na ito. Bukod sa kanyang mabubuting gawa. Sabi ng Panginoon isang bagay pang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo. At ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Di ba yun ang nais natin? Yun ang nais niya? Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon na kahit ibebenta niya ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mahihirap, magkakaroon naman siya ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So ang sinasabi ng Panginoon, yung mga ari-arian mo ay hindi mo kailangan dahil yan ang nagiging dahilan ng hindi mo paglapit sa Panginoon. Lumantad ang kanyang puso. Lumantad ang tunay na sa loobin niya. Nang sinabi ng Panginoon na ang pera mo, na ang ari-arian mo ay ibenta mo at ang pera ay pamigay sa mahihirap. Lumantad ang kanyang puso na mahirap sa kanyang gawing ito. Kaya nga sa verse 22, nalungkot ang lalaki nang marinig niya ito. At umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Ano sa palagay natin? Magkakaroon kaya siya ng buhay ng walang hanggan? Kung siya ay hindi sumunod sa ating Panginoon, tulad ng sabi ng Panginoon na pagkatapos, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Nakikita natin na ang ating kabutihan, dalawang bagay. Ang ating pagtitiwala sa ating mabubuting gawa at ang pagmamahal niya sa pera. Diba sinabi, hindi natin mapapagsilbihan ang dalawang Panginoon, Panginoong pera at Panginoong Diyos. Hindi ito maaaring mangyari. Pero dito sa pagkakataong ito, itong lalaking ito, sa pagkakalantad ng kanyang puso, doon natin nakita na mas matimbang sa kanya ang kanyang kayamanan at ito ang kanyang ginudyos. Kaya sa verse 23, tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos.